Minsan, hanap tayo ng hanap ng isang matinong tao na tatanggap at pagmamahal sa atin. Pero hindi rin natin kayang bitawan ang isang taong hindi naman nakabubuti sa atin. Gusto natin yung kaloob ng Panginoon, pero hindi naman tayo nakikinig at tumitingin sa mga signs na binibigay niya, at ang taong pilit nating ginagawang tama ay siya palang kailangan nating bitawan para makapiling na natin ang ating the one. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Patrick. 40 years old at taga Bohol, ngunit matagal na akong hindi nakabalik doon mula nang nakipagsapalaran ako dito sa Cebu. Kasal na ako ngayon, Mama Mia, sa aking pinakamamahal na si Alice. At nabiyayaan na rin kami ng isang gwapong anak. Bago ko simulan ang aking kwento ay nais ko lang magpasalamat sa aking misis na siyang naghikayat sa akin na sumulat sa inyo. Isa sa pinakamalaking bahagi ng aking buhay, Mama Mia, ay nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Isa po akong construction worker. High school lang ang tinapos ko, Mama Mia. Dahil na rin sa sobrang kahirapan ng buhay, ay hindi na nagawa ng aking mga magulang ang pag-aralin ako sa kolehiyo. Matagal na ako sa construction. Ito lang din kasi ang alam kong gawin. Minsan naman ay sumasideline ako sa isang junk shop para may pandagdag kita na rin. Hirap ang buhay ko, Mama Mia. Kailangang kayod kalabaw para may pantustos sa aking pamilya. Mabuti na nga lang at kailanman ay hindi ako nagawang pinabayaan ng ating Diyos. Bago ko makilala ang aking asawa ngayon na si Alice, ay may naging karelasyon ako noon na tawagin na lang natin sa pangalang Lucila. Mama Mia, masasabi kong ang nangyari sa amin ni Lucila ay ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko magpasa hanggang ngayon. Hindi kami kasal ni Lucila, pero nagsasama na kami sa iisang bubong. May isa na rin kaming anak noon na mag-6 na buwan pa lamang. Maayos naman yung naging pagsasama namin ni Lucila nung una, Mama Mia. Maalaga at maasikaso siyang babae. Hindi ko nga maiisip kung paanong nagsimula kaming mawasak. Isang araw, Mama Mia, ay nabigla ako kasi lumabas siya ng kwarto namin na pusturang-pustura. "O mahal, san ba lakad mo? Bakit nakaayos ka?" Tanong ko sa kanya. "Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo to nung nakaraang araw? Aalis ako ngayon dahil nagyayaya yung pinsan ko. Maghahanda raw siya sa birthday niya." Sagot naman niya. Bakit hindi kami kasama ni baby?" Tanong ko ulit. "Anong kasama? Nahihibang ka na ba? Ang bata-bata pa ng anak natin. Hindi pa nga yan nabibinyagan tapos gusto mo nang isama sa biyahe?" Sagot naman niya. Napaisip ako sa sinabi niya. Tama nga naman. Hindi pa kaya ng anak ko ang biyahe. Ang dahilan ko naman kasi kung bakit gusto kong sumama sa kanya ay para makilala ko na rin yung iba niyang mga kamag-anak. Ang nais ko lang naman, mahal, makilala ko na sila. Pati na rin yung anak natin makilala nila. Hindi ko naman hinahangad na may mangyaring masama sa anak natin. Paliwanag ko sa kanya. Alam mo, Patrick, tama na yung nakilala mo na ang mga magulang ko. Sa itsura mo kasi at pananamit mo, sino namang babae ang gugustuhing ipakilala ka bilang asawa? Mapanglait niyang sagot sa akin. Bagamat nasaktan ako, Mama Mia, ay hindi na lang ako sumagot. Hinayaan ko na lang siyang makaalis. Nagumpisang magbago ang ugali ni Lucila nung pinagbubuntis niya ang anak namin, Mama Mia. Akala ko nga na kaya siya nagkakaganon ay dala ng kanyang pagbubuntis, pero 6 na buwan na ang lumipas mula nung makapanganak siya, ay hindi pa rin bumabalik sa dati ang ugali niya.
Nagtitimpi na lamang ako dahil ayoko siyang masaktan at ayoko rin na maghiwalay pa kami kapag nagkataon. Hindi lang isang beses, Mama Mia, pero napapansin ko na napapadalas na ang paglabas-labas ni Lucila. Sa tuwing tinatanong ko siya ay galit agad ang sagot niya. Ikinampante ko na lang ang sarili ko, Mama Mia, dahil ang sabi naman niya ay sina Maricar o di kaya ay pinsan niya ang kasama niya. Kilala ko si Maricar bilang isa sa mga matalik na kaibigan ng aking asawa. Sa totoo lang, Mama Mia, kapag nag-aaway kami ni Lucila, ay lagi niyang binabanggit ang aking trabaho bilang isang construction worker. Naging issue na rin sa kanya ang pera. Kesyo hindi ko raw kayang ibigay ang magandang buhay sa kanya. Baka nga raw hindi ko pa kayang pag-aralin ng anak namin. Lagi niyang sinasabi na maghanap na raw ako ng mas magandang trabaho. Alam ng Diyos, Mama Mia, sinubukan kong mag-apply sa mga malalaking kumpanya. Pero anong magagawa ko? Kapag nalaman nila na high school graduate lang ako, ay tinatapos agad nila ang interview tapos pinapaalis agad ako. Dahil ang kailangan daw nila ay college graduate. Ang liit-liit na nga ng tingin ko sa sarili ko, lalo pang ipinamumukha sa akin ni Lucila ang kakulangan ko, Mama Mia. Sariwang-sariwa pa sa aking alaala ang una naming pagkikita ni Lucila. Magdi 34 years old ako noon, samantalang si Lucila naman ay 26 years old. Bagong salta lang sa lugar namin si Lucila. Siya ang bagong tindera noon sa malaking tindahan sa aming lugar. Madalas kasi ay doon ako bumibili, kaya naman napapadalas din ang pagkikita naming dalawa. Maganda si Lucila at sa tingin ko ay mabait din. Medyo pino rin ang galaw niya, Mama Mia. Agad akong nagkagusto sa kanya, kaya naman diretso ko na rin kinuha ang cellphone number niya upang mas magkakilala pa kaming dalawa. Mabilis naman kaming nagkapalagayan ng loob, Mama Mia. Siguro dahil na rin sa halos pareho ang karanasan namin sa buhay. Katulad ko ay nakipagsapalaran lang din dito sa Cebu si Lucila. May pinsan daw kasi siya na nandito sa Cebu at ito daw ang humihikayat sa kanya upang maghanap dito ng trabaho. Siguro talagang tinadhana ng Diyos na dito ka mapadpad sa lugar namin para makilala kita. Naalala ko pa ang hirit ko sa kanya nung una ko siyang makilala, Mama Mia. Ngumiti lamang siya na wari ba'y nahihiya. Dalagang-dalaga si Lucila, Mama Mia, nung magkakilala kaming dalawa. Ngumiti lamang siya, Mama Mia, sa akin. Bawat hirit ko sa kanya ay ngiti lang ang kanyang isinasagot. Lumipas ang ilang mga buwan ay tuluyan na ring nanligaw ako kay Lucila. Hindi rin naman niya ako binigo, Mama Mia, dahil matapos lamang ang isang buwan ay sinagot na niya ako. Sa sobrang saya ko pa nga noon, Mama Mia, ay hindi ko alam kung sisigaw ba ako dahil sa tuwa. Namamasyal kami nung time na yon sa plaza na malapit lang sa aming lugar. At doon niya mismo ako sinagot. Ideal na babae talaga si Lucila sa paningin ko. Oo, may mga kaibigan siyang medyo bad influence, pero hindi rin naman siya katulad ng mga ito. Kaya naman sobrang proud akong sinabi sa aking mga kasamahan na kami na nga ni Lucila. Sa unang anniversary namin ni Lucila, Mama Mia, ay doon palang naganap ang aming unang pagtatalik. Napakasarap sa pakiramdam noon, Mama Mia. Naramdaman ko talaga ang pagmamahal niya sa akin. Ang nangyari sa amin ay ilang ulit pang nasundan hanggang sa dumating na sa punto na nabuntis ko si Lucila. Nung malaman ko na nabuntis na si Lucila, Mama Mia, ay sobrang saya ko. Dahil pangarap ko talaga ang magkaroon ng sarili kong pamilya. Inalok ko kaagad si Lucila na magsama na kami sa aking tinutuluyan.
Hindi naman siya tumanggi. Simula nung nagbuntis si Lucila ay mas pinagbuti ko pa ang aking trabaho, Mama Mia. Nagdoble kayod ako upang mapaghandaan ang kanyang panganganak. Habang si Lucila naman ay nagpatuloy lang sa trabaho niya bilang tindera. 7 buwan na ang tiyan niya nung magdesisyon kami na huminto na siya sa pagtatrabaho upang makapagpahinga. Sa totoo lang, Mama Mia, ay parang pinagsisihan ko na pinahinto ko siya sa pagtatrabaho niya. Dahil simula ng araw na yon ay unti-unti nang nagbago ang ugali ng girlfriend ko. Naging mainitin na ang ulo niya. Konting pagkakamali ko lang ay galit na agad siya. Tiniis ko ang lahat ng yon, Mama Mia, dahil gusto ko na buo kami para sa anak namin. Tiniis ko rin yon, Mama Mia, dahil alam ko naman na iba talaga ang emosyon ng mga buntis. Minsan nga ay tinutukso na ako ng mga kasamahan ko sa trabaho na under desire raw ako. Dahil tumitiklop ako kapag ang girlfriend ko na ang nagsasalita. Wala naman akong pakialam doon, Mama Mia. Natuto akong ipagkibit balikat na lang lahat ng tukso nila dahil alam ko at naniniwala ako na magbabago rin ang ugali ni Lucila kapag isinilang na niya ang aming anghel. Pero akala ko lang pala ang lahat ng yun, Mama Mia. Dahil nung pinanganak niya si baby Angela, ay naging mas aburido pa siya. Ano ba, Patrick? Hindi mo ba talaga kayang patahanin ang batang yan? Napakasakit na ng tenga ko ah. Sigaw nito habang nakahiga at ako naman ay hinihele ang aming anak. Mahal, ayaw talagang tumahan eh. Kanina ko pa inaalo, ayaw pa rin. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Akin na nga yan? Sabi nito sabay bangon sa kanyang pagkakahiga. Nung nasa kanya na yung bata ay bigla itong tumahan. Ikaw lang pala ang gusto niyan eh, sambit ko. Huwag mo nga akong inuuto-uto dyan. Hindi ka talaga maaasahan. Marahas na sabi nito. Mama Mia, alam ng Diyos na sobra ang pagpipigil na ginawa ko nung araw na yon upang hindi ko mapatulan si Lucila. Mabuti na lamang ay kinuha ako ng aking kumpare upang sumama sa kanya dahil may bagong itinatayong gusali daw at nangangailangan ng construction worker. Kahit medyo malayo sa amin ay malaki naman daw ang sahod, kaya pumayag na rin ako. Nasabi ko na rin ito kay Lucila. Mama Mia, akala ko nga nung una ay hindi niya ako papayagan sapagkat kailangan kaming magstay in sa trabaho. Bali, 1 beses lang sa 1 linggo kami pwedeng umuwi. Pero nagulat ako dahil siya pa nga ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang trabahong yon. Sayang daw kasi ang kikitain. Mama Mia, nag-aalangan man ay tinanggap ko pa rin ang trabaho. Kahit na ang ibig sabihin nito ay maiiwan si Lucila at ang anak ko. Alam ko naman, Mama Mia, na ang gagawin ko ay para rin sa aking mag-ina. Tama nga ang kumpare ko. Malaki nga ang pasahod sa bagong trabaho na yon. Nung matanggap ko na ang sahod ko sa linggong yon, ay agad akong nagpadala sa aking mga magulang sa Bohol. Hindi naman sila nanghihingi, pero nakaugalian ko na tuwing malaki ang kinikita ko, ay binibigyan ko talaga sila. Matagal na nga akong hindi nakapagpadala dahil na rin sa pagbubuntis ni Lucila. Pero hindi ako nakarinig ng kahit anumang reklamo mula sa mga magulang ko. Sabi pa nga nila ay dapat lang na ang mag-ina ko ang aking uunahin. Mama Mia, excited akong umuwi nung linggo dahil namimiss ko na ang mag-ina ko. Natatnan ko sa bahay si Lucila na naglilinis ng kanyang kuko. Sa wakas, dumating ka na rin. Kanina pa kita hinihintay. At si Aling Nena ay naghahanap na ng bayad natin. Mahaba na raw kasi ang listahan natin sa tindahan niya. Bungad sa akin ni Lucila. Ngumiti lang ako, Mama Mia, at agad inabot sa kanya ang pera. Eto mahalo, ikaw na ang bahalang mag-budget.
Napansin ko ang panlalamig ni Lucila sa akin pero ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Nasanay na rin kasi ako dahil kahit noong wala pa kaming anak ni Lucila, Mama Mia, ay may mga araw talaga na bigla-bigla na lang siyang nanlalamig. Pero babalik din naman sa dati pagkaraan ng ilang araw. Nagpatuloy ang ganoong setup namin, Mama Mia, dahil sa aking trabaho. Patuloy din ang pangaaway sa akin ni Lucila kapag nakakauwi ako. Dahil doon ay nasanay na lang ako. Ang ginagawa ko na lang ay pasok sa isang tenga tapos labas sa kabila. Lalo na kapag ang naririnig ko sa kanya ay mga pang-iinsulto sa pagkatao ko. Mama Mia, mahalaga sa akin ang oras, kaya kahit pa anong away namin ni Lucila ay hindi ko siya masyadong iniintindi o dinadamdam. Trabaho lang ako ng trabaho para magkapera at para makaipon para sa aming pamilya. 5 buwan simula nung magtrabaho ako sa malayo, ay napansin ko rin na parang lumalayo na talaga sa akin si Lucila. Bagamat nasa iisang bubong pa rin kami ay ramdam ko na nalalayo na ang damdamin niya para sa akin. May naririnig pa nga akong sabi-sabi ng mga kapitbahay na sa tuwing wala daw ako ay panay daw ang alis ni Lucila kasama ang anak namin. Bagay na hindi naman niya itinanggi nung tanungin ko siya, Mama Mia. Oo, lumalabas ako. Pumupunta ako doon sa pinsan ko. Alam mo ba kung gaano ka-boring dito, ha, Patrick? At bakit mo naman pala ako tinatanong tungkol dyan? Bakit? Bawal na ba akong lumabas? Sunod-sunod na tanong niya na siyang isinagot niya rin sa tanong ko. Hindi naman sa ganun, mahal. Nagtataka lang kasi ako dahil hindi mo naman nababanggit sa akin na lumalabas ka. Kung hindi ko nga lang narinig sa mga kapitbahay natin ay hindi ko pa malalaman. Nag-aalala lang naman ako sa inyo, baka kung mapano kayo. Paliwanag ko sa kanya. Pwede ba tumahimik ka na lang? Hindi naman ako tanga, no? At hindi ko pababayaan ang anak ko. Tanging sagot sa akin ni Lucila. Mama Mia, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas-labas ni Lucila lalo na nung wala ako sa bahay namin. Madami siyang binibigay na dahilan tulad ng kesyo may birthday o di naman kaya ay may kamag-anak na bagong uwi. Minsan pa nga, Mama Mia, ay umuwi ako ng bahay nang wala akong taong nadatnan. Nakauwi si Lucila mag-aalas 9 na ng gabi. Oh, saan ka naman gagaling, ha? Hindi mo man lang inisip ang anak natin. Anong oras na, oh? Hindi ko na itinago ang inis ko noon, Mama Mia. Sinabi ko na sa'yo, di ba, Patrick? Pupunta kami sa kamag-anak ko dahil kakauwi ng isa naming auntie galing ibang bansa. Ito nga at may dala pa akong tsokolate, oh. Inis din niyang sagot sa akin. Wala akong pakialam sa tsokolate na yan. Sana naman, Lucila, isipin mo na may dala kang bata. Paano kapag nahamugan yan at nagkasakit, ha? Tanong ko sa kanya. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo, ha, Patrick? Ito nga at maayos naman kaming nakauwi, oh. Alam mo, Lucila, hindi mo talaga nakukuha ang punto ko, no? Tanong ko ulit sa kanya. Pwede ba tumigil ka na? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pag-iiba niya ng usapan namin. At ako pa talaga ang kailangang mahiya? Bakit? Sino ba sa atin ang umaalis ng bahay tapos alas 9 na ng gabi kung umuwi? Hindi ko na rin napigilan ang bibig ko, Mama Mia, at napagsalitaan ko siya ng ganon. Dahil sa mga nasabi ko ay nagpupuyos na siya sa galit. Oo na, sige na, ako na ang masama. Ako na ang masamang magulang sa atin at ikaw na ang magaling. O ano, masaya ka na? Pang-iinsulto niya sa akin. Sa sobrang galit ko, Mama Mia, ay nasabi ko sa kanya ang mga salitang pinagsisisihan kong nasabi ko. Sige, yan talaga ang gusto mo? Ang gumala? Sige, gumala ka hanggat gusto mo. Pero hindi mo dadalhin ang anak natin. Panghahamon ko sa kanya.
Aba, at sino ka naman para pagbawalan ako sa anak ko? Hoy Patrick, wala kang karapatan sa anak ko. Anak ko lang yan at hindi sa'yo. Sigaw na sabi niya sa akin. Para akong nabingi sa sinabi niya, Mama Mia. Hindi agad rumehestro sa utak ko ang mga sinabi niya. Anong sabi mo? Anak mo lang ito at hindi akin? Anong ibig mong sabihin, Lucila? Tanong ko sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo, Patrick, ha? Pinagbibintangan mo ba ako? Akusan niya sa akin. At talagang ako pa ang binabaliktad mo ngayon? Akusa ko rin sa kanya pabalik. Alam mong galit ako, Patrick. Ang ibig kong sabihin ay kung mas may karapatan man sa anak natin, ako yun dahil ako ang ina at hindi tayo kasal dalawa. Agad na paliwanag niya. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na nasaktan ako sa sinabing yun ni Lucila. Hindi ko maiisip na tatanggalan niya ako ng karapatan sa anak ko. Yun ang pinakamalaki naming away. Upang hindi na lumala ang away namin na yun, ay minabuti ko na lang na huwag nang kumibo. Ganon din ang ginawa niya, Mama Mia. Simula nung away namin na yun, ay hindi na kami nagkibo ang dalawa. Hindi na din kami sabay kumain. Sa tuwing matutulog naman kami, ay may namamagitang unan at parehas po kaming nakatalikod sa isa't isa. Makalipas ang 2 linggo, Mama Mia, ay bigla na lang akong kinausap ni Lucila. Patrick, kailangan sabihin ko sa'yo to. Pasimula niya. Ano naman yon? Malamig kong tugon. Hindi ko na gusto ang nangyayari sa atin. Siguro kailangan muna natin ng space sa isa't isa. Nakapagdesisyon na ako. Pupunta muna ako sa pinsan ko at dun muna ako makikituloy kasama ang anak natin. Sabi niya sa akin na siyang ikinabigla ko. Napaawang ang bibig ko, Mama Mia, pero walang ni isang salita ang lumabas. Hindi ako makapaniwala na magdedesisyon siya na hindi man lang ako kinakausap. Ang paglayo nila sa akin ang naging solusyon niya upang maayos namin ang gulong to. Huwag ka nang tumanggi, Patrick, dahil kahit naman hindi ka papayag ay aalis pa rin ako. Isasama ko ang anak natin. Hindi na maganda ang nangyayari sa ating dalawa. Nagsasama nga tayo pero para tayong hangin kung magturingan. Ito ang kailangan nating gawin upang makapag-isip kung ano ang tama nating gagawin. Dugtong pa nito nung hindi ako kumibo. Nakita ko sa mga mata niya, Mama Mia, na desidido na siya sa kanyang gagawin. Kaya wala na rin akong magawa kundi ang hayaan na lamang siya na umalis kasama ang aming anak. Mama Mia, 3 araw pa lang ang lumipas mula nung umalis sila ay miss na miss ko na sila agad, lalo na ang anak namin. Gustong gusto ko na silang makita o kahit makausap man lang, pero isa kasi sa kondisyon ni Lucila sa akin ay hindi ko muna siya tatawagan o pupuntahan. Magkita na lang daw kami ulit pagkatapos ng 2 linggo nang sa ganun ay talagang napag-isipan na namin kung ano ba ang gagawin namin sa aming relasyon. Sinunod ko ang kondisyon ni Lucila sa akin. Tiniis ko ang pagkamiss ko sa kanila. Hindi ko nga sila binibisita kahit palihim dahil ayokong magalit lalo siya sa akin. At nung sumapit na ang 2 linggo ay naghintay ako sa bahay namin upang salubungin ang aking mag-ina. Ngunit Mama Mia, sumapit na lang ang 12:00 ng hating gabi ay walang Lucila na dumating sa bahay. Lubos akong nabahala at natatakot. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanila. Kaya napagdesisyonan ko, Mama Mia, kinabukasan napuntahan na lang si Lucila sa bahay ng pinsan nila. Mama Mia, hindi ko naman alam kung saang lugar sila pumunta, kaya pinuntahan ko na lang ang kaibigan niyang si Lena.
Si Lena ay isa rin niyang malayong pinsan na isa rin sa mga matalik niyang kaibigan na nandito sa Cebu. Umasa na lang talaga ako, Mama Mia, na may alam siya kung nasaan ang mag-ina ko. Uy, Patrick, ikaw pala, ba't ka napadalaw? Tanong ni Lena sa akin nung makita niya ako bago pa man ako kumatok sa bahay nila. Alam mo ba kung anong address ng pinsan niyo na madalas pinupuntahan ni Lucila? Hindi pa kasi sila nakakauwi, 2 linggo na. Diretsahan kong tanong. Mama Mia, labis akong nanlumo sa mga sumunod kong narinig mula kay Lena. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Patrick, hindi naman totoo ang sinasabi sa iyo ni Lucila. Wala naman kaming ibang kamag-anak dito sa Cebu. Akala ko kasi ay sinabi na niya sa iyo ang totoo. Hindi kamag-anak namin ang pinupuntahan niya, kundi isang kaibigang lalaki. Tinawag niya ito sa pangalang Liam. Sumbong sa akin ni Lena, Mama Mia. Agad kong hiningi ang address ng naturang lalaki kay Lena. Nagpupuyos ako sa galit na umalis sa bahay nila. Pinipigilan niya nga ako dahil baka ano pa raw ang magawa ko, pero hindi ako nagpatinag. Blanko ang isip ko nung bumiyahe ako papunta sa address na ibinigay niya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko haharapin ang katotohanan. Pero alam ko na kailangan ko na yung masaksihan ng 2 mata ko upang mapaniwalaan ko ang mga sinasabi ni Lena. Puno ng galit nang kinatok ko ang bahay na itinuro sa napagtanungan ko sa may kanto. Sakto naman na nagbukas ang pinto at lumabas si Lucila. Patrick? Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Galit niyang bulyaw sa akin. At ikaw pa talaga ang may ganang magalit? Anong ibig sabihin nito, ha? Kung hindi ko pa pinuntahan si Lena sa kanila ay hindi ko pa malalaman na may iba ka na palang kinakasama. Nilabas ko lahat ng galit ko sa kanya nung time na yon. Ga, sino ba yung sumisigaw dyan? Sabat ng isang lalaki na nasa loob ng bahay. Itinulak ko ng malakas ang pintuan, Mama Mia, upang makapasok ako. Hindi na ako naghintay ng paliwanag nila. Agad kong sinuntok sa mukha yung lalaking nakita ko. Wala eh. Nagdilim na ang paningin ko, Mama Mia. Nagsuntukan kaming 2 hanggang sa napaghiwalay kami ni Lucila. Pwede ba tumigil na kayo? Nakakahiya kayong 2. Sigaw nito sa amin. Ako pa talaga ang dapat mahihiya. Hindi ba dapat kayong 2 yun? Dahil kayong 2 ang gumagawa ng kabalbalan? At dinamay mo pa talaga ang anak ko, Lucila. Sigaw ko pabalik sa kanya. Mama Mia, sa halip na mabigla ang lalaking yun ay tumawa pa ito ng malakas. Akala ko ba sinabi mo na sa kanya ang totoo, ha, Lucille? Sabi nito na may nakakalokong mga ngiti. Hindi kumibo si Lucila na tumingin lang sa akin. Sige na, ako na ang magsasabi kung hindi mo kaya. Hoy Mokong, boyfriend ako ni Lucila. Boyfriend na niya ako bago ka pa dumating sa buhay niya. At yung anak na sinasabi mong iyo? Hindi iyo yun. Akin yun. Ako ang totoong ama ni Baby Angela. At sa totoo lang, wala ka namang karapatan sa kanya. Pwede pa nga kitang ipakulong. Buong pagmamalaki na sinabi yun sa akin ni Liam, Mama Mia. Sobrang sakit ang naramdaman ko nung araw na yon. Hindi lang isang beses akong niloko ni Lucila, kundi napakaraming beses pala. Pinaako pa niya sa akin ang anak niya sa ibang lalaki. Kung makadiman pa siya noon na kailangan kong kumita ng malaki para masustentuhan ko silang mag-ina. Nilunok ko pa lahat ng mga masasakit na salita at panlalait niya sa akin noon, alang-alang sa anak namin. Tapos malaman-laman ko
na hindi pala ako ang ama nung bata. Sana pala ay pinakinggan ko na lang yung kapitbahay namin noon na nakita daw niya minsan si Lucila na hinatid ng isang lalaki. Alam kong maraming nagsasabi sa akin na ang tanga-tanga ko dahil hindi ko man lang kinonfirm yung sinabi niya sa akin at nung sinabi sa akin ng kapitbahay ko. Pero masisisi niyo ba ako kung ibinigay ko ang buo kong tiwala sa babaeng mahal ko at ina ng aking anak? Mama Mia, sinabihan niya akong gago. Pero kahit nung malaman ko ang totoo, Mama Mia, ay binigyan ko pa ng tsansa si Lucila. Pinapili ko pa siya kung kanino siya sasama. Kung sa akin ba o kay Liam. Napakasakit pala, Mama Mia, ang hindi piliin ng taong minamahal mo ng lubos. Dinagdag pa ang sakit na naramdaman ko dahil sa nalaman kong hindi ko pala anak ang batang aking inaaruga. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang anak namin. Pero alam ko rin na wala akong kalaban-laban dahil ang katotohanan ay hindi ko naman siya anak. Umalis ako sa lugar na yon, Mama Mia, na durog. Hindi lang ang puso ko, kundi maging ang pagkatao at ang pagkalalaki ko. Sa ilang taon naming pagsasama ni Lucila ay ni minsan hindi ko naiisip na magagawa niya yun sa akin. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung papaano ba ako nakauwi ng bahay. Pero nadatnan ako doon ni Lena. Oh, Patrick, anong nangyari? Kanina pa kita hinihintay. Nagkita ba kayo ni Lucila? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Tumango lang ako, Mama Mia. May ideya na agad si Lena sa mga nangyari, kaya kahit hindi ko siya tinanong ay nagkusa na siyang magkwento. Sa totoo lang, Patrick, nung nakaraang buwan ko pa alam, nakita ko kasi sila nung isang beses na kumakain sa labas. Akala ko nga ay hiwalay na kayo pero nung malaman ko na hindi ay kinausap ko talaga siya. Mahabang salaysay ni Lena. Sinabi sa akin ni Lena na bago pa lang kami magkakilala ni Lucila ay nobyo na nito si Liam. Pero nung malaman nito na may asawa na pala yung lalaki, ay hiniwalayan daw niya agad ito. Ibinaling na lang daw nito ang pansin sa akin, kaya doon kami nagsimulang magligawan. Pero 4 na buwan na daw ang aming relasyon nung nagpakita ulit sa kanya si Liam at sinabi daw nito na siya ang mahal at hihiwalayan na daw ang asawa nito. Naniwala naman daw si Lucila sa lalaki, kaya nagdesisyon siya noon na hiwalayan ako, pero pinigilan daw siya nung lalaki dahil magagamit pa daw niya ako bilang panakipbutas habang hindi pa opisyal ang hiwalayan nito sa kanyang asawa. At hanggang sa mabuntis na nga nito si Lucila. Pinaako daw muna sa akin ang pinagbubuntis niya dahil ayaw nilang magamit ang bata para makasuhan sila nung asawa niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman ko, Mama Mia. Napakalaki ko palang tanga. Hindi ko man lang napansin na iniiputan na pala ako sa ulo ng babaeng kinakasama ko. Mama Mia, dahil sa sakit na naramdaman ko, ay bumalik ako sa mga magulang ko upang doon makalimot sa masalimuot kong buhay pag-ibig sa Cebu. Hindi na namin pinag-usapan ng mga magulang ko ang nangyari. Bagkus ay tinulungan pa nila ako upang makabangon ulit. Ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat at unti-unti ay natanggap ko na rin na siguro binigay sa akin ng may kapal si Lucila upang ipakita sa akin ang aking kakayahan na magmahal at maging isang magulang. Kung nagawa ko ngang mahalin ang maling tao, paano pa kaya ang babaeng siyang tunay na nakalaan para sa akin? Mama Mia, taon din ang inabot upang mapatawad ko si Lucila sa mga nagawa niya sa akin. Hindi na kami ulit nagkita simula nung magpang-abot kaming dalawa ni Liam sa inuupahan nilang apartment. Pero pinatawad ko na sila dito sa puso ko. Mama Mia, mahirap ang magpatawad
lalo na sa mga taong hindi naman hinihingi ang kapatawaran mo. Pero pinatawad ko sila upang nang sa ganon ay mapalayo ako na rin ang sarili ko sa aming nakaraan. Upang mahanap ko na rin ang taong magmamahal sa akin ng tunay at tapat. At tunay nga na nangyari yon, Mama Mia. Matapos kong palayain ang sarili ko sa sakit na aking naramdaman at sa mga alaala namin ni Lucila, ay nakilala ko ang babaeng itinadhana ng Diyos para sa akin. Si Alice. Siya ang napangasawa ko ngayon, Mama Mia. Isang babae na hindi man mahinhin sa una naming pagkakakilala, ay araw-araw namang pinapakita sa akin kung gaano siya kabuting babae, ina at asawa. Masasabi kong kahit hindi perpekto ang buhay namin at kahit minsan ay sinasalat pa rin kami sa mga material na bagay, ay masaya pa rin kaming nagtutulungan na itaguyod ang aming munting pamilya. Hanggang dito na lamang, Mama Mia. Nagmamahal, Patrick. Ang mga masasakit at mapapait na ating naranasan ay parte ng isang proseso na kailangan nating pagdaanan upang lalo tayong mas tumibay at mas maging matatag sa buhay. Hindi mo malalaman kung gaano kasaya at kasarap ang mabuhay kung hindi mo naranasan ni minsan ang masaktan. Pero kahit gaano pa man kahirap at kasakit ang mabuhay, sana ay pilitin pa rin natin ang lumaban sa araw-araw. Hindi natin alam kung baka ito na ang katapusan ng lahat ng sakit at pait. Baka bukas, saya at ligaya naman ang iyong maramdaman. Pero paano mo yun malalaman? Paano mo malalaman kung anong meron sa kinabukasan kung hindi ka naman aabot doon? Kaya sana huwag tayong sumuko sa laban at hamon ng buhay. Kung hindi kaya, magpahinga. Tumawag ng isang kaibigan at manalangin sa Diyos. Gaya ni Patrick, kung hindi siya lumaban sa sakit na kanyang naranasan kay Lucila, paniguradong hindi niya nakilala si Alice at hindi siya naging masaya kasama nito. Kaya ikaw dyan, kung may pinagdadaanan ka, laban lang. Maraming salamat sa pakikinig mo sa kwento ni Patrick. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-share ang ating video at i-like at huwag mo rin kalimutang mag-subscribe. Kung may mga kakilala ka, i-post mo naman ang ating video para makapag-subscribe din sila. Huwag kalimutang mag-click sa notification bell para updated ka sa mga susunod nating upload. Maraming salamat. Ito po muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw.